Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa pang-21 tayo na linggo ng pangkaraniwang panahon sa taon ka. Sa misang ito ay atin pong alalahanin ang mga kabataan. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine, at ang matagumpay na paglalakbay natin bilang simbahang sinodal. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi sapat ang kaalaman tungkol sa Panginoon at sa Ebanghilyong kanyang hatid. Mahalaga ring isabuhay ang lahat ng itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Makipot ang pintuan tungo sa langit, kung kaya hindi madali ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos ang kababaang loob upang tuluyan nating makita ang kanyang kaharian bilang biyaya na dapat tanggapin ng buong kagalakan at katatagan ng sagayoy magdulot ito ng mabuting bunga sa ating buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Nasa lupa'y kapayapaan, nasa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulukan niya. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, Pinamuhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong anak, Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng
aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Ikaw lamang, O Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo sa dakila ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa namang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Havan, at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtagpuan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo, nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote, at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan,
mabuting balitang aral. Pagbasa mula sa aklat sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang mawalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghinaan ng loob. Kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabipang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalingsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang Mahal. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po niyo kami.
sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propita, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuling mauuna at may nauunang nahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang araw po mga kapatid ko ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa 21 tayo na linggo ng pangkaraniwang panahon sa taon ka. Ngayong linggo ay atin pong alalahanin ang lahat ng mga kabataan na makilahok sa kanilang pagtitipon. At sa ating mga pagbasa ngayon, atin pong pagnilay-nilayan, paano ba tayo mapabilang sa mga hinirang ng Diyos upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Dapat nating makilala siya at sa pagkilala sa Kanya, tayo'y maliligtas at makapasok din doon sa kalangitan. Sapagkat sinasabi po ng ating Panginoon na pinagtipon na niya ang lahat. Ibig sabihin, nagkawatak-watak tayo. Kakaiba ang ating mga pinanggalingan. Kakaiba ang ating mga paningin sa buhay. Kakaiba ang ating mga panindigan. Kakaiba ang ating mga opinyon. Ngunit tayo'y pinag-isa ng Diyos. Sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 66, versikulo 18, pinagtipon-tipon ng Diyos ang lahat. Itong pinagtipon-tipon ng Diyos ay naitapon sa iba't ibang bansa dahil sa mga kasalanan. At ang kasalanan ay nangyari dahil sa mali na pagpasya ng mga tao na hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi nila pinakinggan ang turo ng mga propita at nakalimutan nila ang tipan na ginawa ng Diyos na si Yahweh at ng kanyang bayan. Kaya, ang ating salmo nagpaalaala sa atin na dapat purihin ang Panginoon sa lahat ng bansa sapagkat ang kanyang pag-ibig ay dakila at wagas. Dakila at wagas ang pag-ibig ng Diyos. Pero, sasabihin ninyo, bakit may nangyari kuminsan na kung saan kami napalapit na sa Diyos, parang maraming pagsubok sa buhay. Para bang lagi na lang may mga paghihirap. Dito naman tayo sa ating pangalawang pagbasa. Sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 5 hanggang 13. Sa versikulo 7, Kapitulo 12 sa sulat sa mga Hebreo, tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon. Hindi dahil sa pinahirapan tayo ng Panginoon, kundi turuan tayo upang maituwid tayo, upang tayo nasa matuwid na landas, upang tayo ay nasa tama na daan na tumatalima sa kalooban ng Diyos.
Kasi kung minsan naman, pasaway rin kasi tayo. Kung ano-ano ang minagpapasya natin, kung ano ng mga pinipili natin sa buhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang ating Panginoon ay nagpaalaala sa atin na magising tayo. Mamulat tayo. Nariyan ang Diyos at ang kanyang mga turo. Baka nakalimutan na natin. Kaya sa atin pong Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 22 hanggang 30, sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 24, Kapitulo 13 ng Ebanghelyo ni San Lucas, sikapin ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Makipot na pintuan. Ang atin pong New Testament ay nakasulat sa Koinoko na Griego. Original na pagkasulat sa Koinoko na Griego. At sa Koinoko na Griego, itong versikulo 24, Kapitulo 13, Ebanghelyo ni San Lucas, stines turas. Hindi lang makipot, napakahirap daanan. Pero dito tayo dadaan upang ipahayag na ang pagpunta sa langit hindi po yung basta't paisi-isi lang. Akala mo, napakahaba ng mga nobina mo, mga dasal mo, tapos ka na at makapasok ka na sa langit. Hindi po yan. Ang totoo na kinakailangan natin, dadaan tayo ng isang sakripisyo. At ang pagsikap nito sa mga mahirap na daan, makipot na daan sa buhay natin, ngunit tayo nanatili na matapat sa Diyos, ito ay magdala sa atin tungo sa kaharian ng Diyos. Hindi po basta ikaw ay membro ng isang organisasyon na madasalin o dili kaya sa isang mga grupo naglingkod sa Diyos na automatic na nasa iyo ang langit. Kinakailangan natin ang kunting sakripisyo sapagkat kung tayo'y nagsisikap na pumasok sa daan na kahit mahirap, ngunit ito'y papunta naman sa langit, ito ay siyang tungo sa Panginoon. Baka ang inahanap natin yung easy-easy lang na buhay. Pero baka masarhan ka sa pintuan. Kaya po sa ating Ebanghelyo, sabi ng ating Panginoon, baka nasara na ng puno ng sambayan, ng pinto, at sabi nyo, buksan nyo kami. Baka sagutin tayo ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Ibig sabihin, hindi ko alam kung taga saan kayo. Ibig sabihin, tayo na hindi karapat-dapat sa langit ay taga-impyerno, hindi taga-langit. Kaya, sana'y laging matuwid ang ating daan at laging matuwid ang ating buhay at tumatalima tayo sa kanyang kalooban. Una, sa pagtalima nito, atin pong pagnilalayan at pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Pangalawa, atin pong isabuhay ang kanyang mga turo, ang kanyang mga salita. Pangatlo, atin pong ibahagi ang ating panampalataya sa iba. At pang-apat, atin pong isabuhay ang pag-ibig sa Diyos. Kung tayo nabubuhay sa pag-ibig, nagmamahal tayo sa ating kapwa, nagmamahal natin sa higit sa lahat, iniibig natin ng Diyos. Tayo ay nasa tamang daan. Naway, lagi nating kilalanin na ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating puso't isipan upang tayo ay nasa tama na landas. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Jesucristo,
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nagmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang daan sa iyong paghahari, Ama, ay nangangailangan ng isang radikal na desisyon dito at ngayon. Isang pagpili sa iyo na dapat naming gawin sa tuwina, kailanman at saan man. Tulungan mo kaming maipangyari ito. Kami po'y nagsusumamo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, gabayan mo po si Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono, at kaming mga laiko, upang sa paggabay ng iyong Espiritu, aming piliin ang mga desisyong pinakamabuti para sa simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, bigyang liwanag mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang kanilang maipamalas ang iyong mabuting kalooban para sa bawat mamamayan sa kanilang paglikha ng mga patakarang nagpoprotekta at nagtataguyod ng dignidad ng tao at sa kanilang mahabaging pagpapatupad ng konstitusyon. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, makatagpo nawa ng kaaliwan ang mga taong dumaranas ngayon ng matinding paghihirap sa aspetong pinansyal, emosyonal, o espiritual sa iyong presensyang matatagpuan sa aming katapatan sa pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, yakapin mo ang mga yumao, lalong-lalo na silang malalapit sa aming puso. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Ama, hangarin naman namin ang iyong paghahari dito at ngayon, upang tulad ng anak, ang aming buhay din ay maging kaaliwan para sa isa't isa sa aming paglalakbay sa buhay na ito. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkuko, pakundangan sa isang pagpaligiyang pagando, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa ng kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na kinalulugod, sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa inyo ng loob. Kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tilikdan dahil sa aming pagkasaluwahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kahit ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa namang helis si awit ng papuri sa pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
Ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Pabamidapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lunsores de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagaling na utos at turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your way. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness. Force that sustains me, joy of my heart. The force that sustains me, may you be joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang. At kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating nahirapan dahil sa pandemya at kalamidad. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaigusan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanon nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamang imahin at dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito naway maalala ng pangako nun sa binyag na ikaw ay nangibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumay kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Jesus Nazareno.